At the Moment with Aimee, 1PH. Lumalabas yun sa, yung isa yung All TV din. Dalawa ang nilalabas nun. Yung 1PH at saka yung All TV. At yun ay tulong, action, tulong, mission. At the Moment with Aimee. Lumalabas yun Saturday sa All TV sa Linggo, 5 o'clock sa 1PH. So ito naman, iba namang pelikula, iba namang show ito. Ito naman ay tungkol sa tulong sa tao. Yung mga binibigyan natin ng tulong, katulad ng mga heart warriors, yung mga batang nangangailangan ng operasyon sa puso. Yung iba naman, yung mga OFW, lahat ng mga deserving kababayan na sumisikap, tinamaan ng malas, pero nananalig pa rin sa Panginoon. Kaya tulong-tulong tayo doon at marami rin mga kwento-kwento na lumalabas, tapos tinutulungan natin para maging inspirasyon. Yes, ang bongga, no? At the Moment, Aimee. Nauna siya nagsabi. Morgie Rula of DCRNs and PEP. Hi, Morgie. Yes, ayan. Yung tungkol sa Canis Cosmos, natutuwa naman ako. Marami pa nakakaalala yung kulit-kulit. At marami nang sikat noon. Ang writer namin si Joey De Leon. Nasa eskwela pa siya, hindi pa siya sikat eh. At nakakatuwa. Pero pinanindigan niya yung chinelas. Hanggang ngayon, nakachinelas pa rin. At si Maricel Soriano, ganda-gandang bata. Kasama lang niya yung lola niya at yung nanay niya. At si Herbert. Siyempre si Herbert, kapitbahay ko kasi nagsanuan yung tatay. So yun yung mga artista namin noon. At nakakatuwa naman kasi sumikat ng tuluyan. Katulad nung Metro Pop, ako rin nagtatag ng Metro Pop, yung OPM, yung Original Filipino Music, kasama ng nakalipas na si Chodoro Valencia. Yung nanay ko kasi, ang gusto ng nanay ko, classical music, pati yung sister ko. Eh ako, ang gusto ko yung popular, yung simple lang. At doon natin kami nag-argumento kasi yung cultural center, parang culture with a capital C. Eh ako, gusto ko lang popular culture. Eh sabi nga nila, ayan, bahala ka, purveyor of popular culture, pati mga basketball, yan mga side ko, comics, yan, gusto ko yan. Tapos, sabi ni Chodoro Valencia, gumawa tayo ng contest. Eh, ayaw suportahan ng nanay ko, nababaduyan sa amin. Eh, syempre, yung nanay ko, symphony, opera, ballet. Eh, sabi ko, okay naman yun, pero nakakaantok, mas masaya to. So, ako yung tumulong. Nagsama-sama kami ni Cadoroy Valencia hanggang tumanda na nga at Luisa. At yun, naging Metro Pop contest yun. Okay. Yeah, tapos yung unang contest, hindi nga nanalo. Ang nanalo kay ganda ng ating musika kasi tama naman yung kay Ryan, talagang anthemic ang hinahanap, para may anthem for Filipino music. Pero sa kabila nun, may ibang nagpasok, may nakilahok, yung Freddy Aguilar. Ayun, narinig ko, wala sa top 3, wala sa panalo. Wala talaga, ewan ko, number 5. Wala pa yata sa top 10, nasa number 5 yata. Basta hindi siya naman pag pinuntahan ko talaga yung judges, hindi talaga ako nakikialam sa judges. Sabi ko, nakinig ba kayo dito? Nagagandaan ako. Sabi nila, walang benta, masyadong folk. Masyadong ethnic, parang folk na folk. Eh sabi ko, ano, sama sa folk? Ay, walang benta yan, hindi popular. Masyado siyang ethnic, parang gano'n. Parang native ang dating. Sabi ko, ganun ba? Okay. Pero nagagandaan ako eh. Para siguraduhin na tama ako, dinig ko, mga cassette pa nun eh, di ba? Mga cassette player pa ron. Dinala ko yung cassette sa nanay ko, pinatugtog ko, Ma, ano ba tingin niyo rito? Eh yung nanay ko, magaling ang tenga mo na talagang singer yun eh. Parang aral yun eh. Sabi ko, nagagandaan ka ba dyan? Uy, ang ganda ng kanta yan, patok yan. Ayun, tapos nun, sabi ko, Ma, hindi nanalo eh. O sige, anong gagawin natin? Tayo niya. Ayan, si Vic Del Rosario, tinawagan. Tinawagan na namin yung kaibigan namin. May barkada ako sa Japan. May kaibigan din kami sa Europe na nagpo-produce sa Italy.
Tapos, ayun, sabi ko, padinig natin sa kanila, tignan natin yung malinis na kaset, yung pinadalang kaset, ang dami mong naririnig, maingay, tumitilaok, basta maraming dumadaan. Ordinary na kaset lang yun eh. Pero ganda-ganda ako, at tama nga. Ito yung kanta na nagbigay ng pangalan sa Pilipinas at tinutugtog, naging top siya, Billboard top hits siya for the longest time. Ang tagal sa Japan yata, may panahon na, halos isang taon yun tinutugtog, 4 na version. Ang tumutugtog, yung 4 na version, lahat nasa top 10 ng Japan. May version yata na hapon ang kumakanta, may version na isang banda, isang combo sila, hindi lang isang kumakanta. May Tagalog edition, may Japanese edition. Nakakatuwa, 4 na version, lahat top 10. Galing yung natalo ko lang. Ang bongga. Pero ang galing magsalita talaga ni... Tama talaga yun eh. Walang may gusto, sabi walang benta. Katulad din ng Himala, wala ro benta. Paswerte ako yung ayaw nila na gusto ko, talagang pumapato. May swerte ako dyan eh. Katulad din nung Made in Malacanang, ang sabi ng lahat, ano ka ba? Political movie. Wala nanonood niyan. Langaw yan. Sabi ko, bahala na eh. Ang daming nanonood sa amin sa kalokohan na Len-Len, yung Kape Chronicles. Noong panahon ng kampanya, noong 2022, anong gagawin natin? Umabot na ng 100 plus million views. Pwede ba? Gawa na lang tayo kailangan ng sine. O sige, kalokohan nga. Wala lang manunood. Sabi ko, bahala na. Hindi huwag tayo gumastos ng malaki kasi walang manunood. Ayun, pumatok naman ang todo-todo at matapos yung pandemic, dahil popular yung sine, napilitan yung napakaraming teatrong bumukas. Kaya tuwa ako kasi parang nagbukas ulit yung tao, takot na takot manood ng sine noon, di ba? Kasi nakakulog, tapos mahal pa, hindi ka pa pwedeng lumabas. Napilitan kasi nakita nilang pila-pila, yung mga mall, nagbukasan na ngayon ng teatro. Natuwa naman ako, pumatok. Yun na naman, sabi din nila, walang manonood dyan, politika. Naku, nakakasuya yan. Pero ayun, tinilangan at ako'y nagpapasalamat sa tangkilik talaga ng mga nanonood noon at ng martyr or murderer yung karugtong noon.